Kamusta, mga mahal kong kaibigan? Ngayon ay magre-recap tayo tungkol sa isang drama thriller na pelikula na tinatawag na Sleeping with the Enemy na ipinalabas noong 1991. Ipinapakita sa atin ng pelikula si Laura, isang magandang babae na nagbabakasyon sa tabing dagat. Ang kanyang asawang si Martin ay isang matagumpay na investment consultant sa Boston. Sila ay naninirahan sa isang summer house. Magkasama silang dumalo sa isang party at nagtagpo ang kanilang mga mata, pag-ibig sa unang tingin. Kinabukasan, napansin ni Martin na mali ang pagkakabit ng tuwalya sa banyo. Dinala niya si Laura doon at pinaalalahanan na huwag na itong ulitin. Kalaunan ay nakilala niya ang isang kapitbahay. Sinabi ng kapitbahay na kahanga-hanga ang asawa ni Martin. Nag-usap sila tungkol sa paglalayag at kung gaano kahilig si Martin dito. Inimbitahan siya ng kapitbahay na maglayag, ngunit tumanggi siya. Sinabing takot sa tubig si Laura at ni hindi ito marunong lumangoy o lumapit sa tubig. Pag-uwi ni Martin, hindi niya nagustuhan na ang kapitbahay ay palaging nakatitig kay Laura. Dahil dito, sinaktan niya si Laura. Matapos ang pananakit, agad siyang humingi ng tawad at sinabi ang tungkol sa imbitasyon ng kapitbahay na maglayag sa linggong iyon. Sa puntong ito, masasabi natin na si Martin ay isang obsesyonado at mapanakit na asawa, pisikal at emosyonal. Kinagabihan, muli siyang humingi ng tawad kay Laura, binigyan siya ng bulaklak at isang pulang bestida, paborito niyang kulay. Inalis niya ito at pinasuot sa kanya ang bestida. Kinabukasan, nag-usap sila tungkol sa kagustuhan ni Laura na magtrabaho sa aklatan, ngunit ipinagbawal ito ni Martin. Dito, pinaalala ni Laura na hindi siya pinayagan ni Martin na dumalo sa burol ng sariling ina 6 na buwan na ang nakalipas. Pagsapit ng gabi, lumala ang panahon. Tiniyak ng kapitbahay kay Laura na walang masamang mangyayari. Tiningnan sila ni Martin ng may kakaibang tingin. Habang lumalala ang bagyo, biglang tumaob ang bangka. Nahulog si Laura sa tubig at nagpanik si Martin dahil alam niyang hindi marunong lumangoy ang asawa. Natagpuan nila ang life jacket ni Laura at inakalang malamang ay hindi siya nakaligtas. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng libing para kay Laura. Lubos ang lungkot ni Martin, tila hindi niya matanggap ang pagkawala ng asawa. Ngunit sa katotohanan, nakaligtas si Laura sa bagyo. Sa puntong ito, malinaw na pinagplanuhan at isinadula niya ang kanyang sariling katapusan. Pagbalik sa kanilang tahanan, kinuha niya ang kanyang mga gamit, ginupit ang kanyang buhok, at itinapon ang engagement ring sa inidoro. Galit na galit, nilisan niya ang lugar na iyon. Naglakbay si Laura patungong Iowa sakay ng bus. Isang matandang babae ang nag-alok sa kanya ng prutas. Nag-usap sila at sinabi ni Laura na pupuntahan niya ang kanyang ina. Sa totoo lang, buhay pa ang kanyang ina at ang sinabing patay na ito ay isa ring kasinungalingan. Ikinwento rin ni Laura kung paano siya sinasaktan ng kanyang asawa at kung paanong parang bilanggo siya sa sariling bahay. Ikinwento niya ang tungkol sa pagpapanggap na siya ay patay. Sinabi niyang 3 taon silang nagsama ng kanyang asawa. Pagdating sa Iowa, nakita natin ang isang Laura na masaya, tila bagong laya mula sa kulungan. Pinahahalagahan niya ang maliliit na bagay sa buhay. Nagpaupa siya ng bahay sa halagang $700, naligo siya at pagkatapos ay isinabat ang tuwalya sa maling lugar. Sa labas, naroon si Ben, ang kanyang kapitbahay, at ngumiti siya rito. Samantala, sa bahay ni Martin, naglalakad siya sa tabing dagat at tinamaan ng piraso ng bombilla sa binti. Napagtanto niyang tapos na ang lahat at hindi na siya mabubuhay tulad ng dati. Samantala, si Laura ay nasa labas at namimitas ng mansanas. Biglang lumitaw si Ben at sinabing maaari siyang maaresto dahil sa pagnanakaw. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing maaari silang magkasundo. Sumagot ang babae na hindi siya nakikipagkasunduan, kaya bumalik si Ben sa kanya at dinalhan siya ng mga mansanas. Humingi ng tawad si Ben at sinabing wala siyang intensyong takutin siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang guro ng drama sa kolehiyo. Gusto niyang makilala si Laura ng mas mabuti, ngunit hindi ito gumanti ng interes at pinakiusapan siyang umalis. Inaya siya ni Ben lumabas at saka umalis. Samantala, nasa trabaho si Martin nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang empleyada ng swimming complex. Naalala nito si Laura at nagpahayag ng pakikiramay. Nabigla si Martin dahil alam niyang hindi pumupunta sa pool si Laura. Sinabi ng babae na regular na dumarating si Laura tuwing umaga upang mag-aral lumangoy, at mahusay na raw itong lumangoy ngayon. Dahil dito, nagalit si Martin. Pag-uwi niya, sinuri niya ang mga gamit ni Laura at doon niya natagpuan ang singsing na tinapon nito noon. Napagtanto niyang maaaring buhay pa si Laura at pinik lang ang kanyang kamatayan. Pumunta si Laura sa bahay ni Ben at nagdala ng apple pie na ginawa mula sa mga mansanas nito. Hiniling niya kay Ben na magpatugtog habang sila ay naghahapunan.
Nalaman ni Ben na naghahanap ng trabaho si Laura, kaya inalok niya ito ng trabaho, ngunit tumanggi si Laura. Napansin ni Ben ang sugat sa ulo ni Laura at naghinala siyang may madilim itong nakaraan. Gumamit si Laura ng bagong pangalan na Sarah. Kinabukasan, patuloy ang paghahanap ni Martin kay Laura. Dumalaw siya sa bahay ampunan kung saan dating nanirahan ng ina ni Laura. Lumabas sa usapan na kinuha ni Laura ang kanyang ina mula roon 6 na buwan na ang nakalilipas. Tinulungan ni Ben si Laura na makakuha ng trabaho sa aklatan. Tinanong niya ito tungkol sa tunay niyang pangalan. Sinabi ni Ben na gusto niya si Laura, ngunit hindi siya ginantihan ng damdamin at umalis si Ben, nasasaktan. Kalaunan, tumawag si Laura sa kanyang ina mula sa isang phone booth upang marinig ang tinig nito. Samantala, kumuha si Martin ng pribadong investigador at inalok ito ng $20,000 kapalit ng pagtunton kay Laura sa loob ng ilang araw. Habang ipinagdiriwang ng buong lungsod ang araw ng kalayaan, nakita ni Ben si Laura sa pagdiriwang. Kinamayan niya ito at masayang nagkita silang muli. Humingi siya ng tawad at sinabi ni Laura na ayos lang. Nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay, at sinabi ni Laura na miss na niya ang kanyang ina, na hindi niya nakita sa loob ng 6 na buwan. Sa bahay ampunan, natagpuan ni Martin si Chloe, ang ina ni Laura. Habang nasa bahay si Laura, may kumatok sa pinto, si Ben. Inimbitahan siyang pumunta sa isang espesyal na lugar. Dinala siya sa entablado at inawitan siya. Kitang-kita ang saya at pag-ibig nila sa isa't isa. Nagsayaw sila at naghalikan pag-uwi. Ngunit bigla siyang itinulak ni Laura, ayaw niya, at pinapaalis siya. Kinabukasan, malungkot si Ben sa paulit-ulit na pagtulak ni Laura. Ngunit bumalik si Laura at inamin sa kanya ang tungkol sa dati niyang asawa, isang mapang-abusong lalaki, at kinailangan niyang tumakas. Tiniyak ni Ben. Naligtas siya ngayon. Tinulungan niya si Laura na magkunwaring lalaki upang makabisita sa ina niya sa bahay ampunan. Kinausap niya si Chloe at kinantahan ng lullaby na inaawit nito noon sa kanya. Sinabi niya na iniwan na niya si Martin at ikinwento ang tungkol kay Ben. Hinimok siya ni Chloe na maging matatag at huwag hayaang saktan siya ulit ng sinuman. Si Martin ay naroon din sa bahay ampunan, nagtatanong tungkol kay Laura. Bago siya makaalis, nakita ni Laura na may bisita ang kanyang ina. Tumakas si Martin upang hanapin kung sino ito. Samantala, masayang bumalik si Laura sa bahay at niyakap si Ben. Nagkunwaring pribadong investigador si Martin at kinausap si Chloe. Sinabi nitong nasa bayan si Martin at kailangan nilang hanapin si Laura upang balaan siya. Hindi alam ni Chloe kung nasaan siya, pero nabanggit niya si Ben at ang kolehiyong pinagtuturuan nito. Halos saktan ni Martin si Chloe pero nahinto siya ng isang nurse at umalis. Kinabukasan, pumunta siya sa kolehiyo at kinidnap ang maling propesor. Kalaunan, nalaman niyang si Ben ang tamang tao at sinimulang sundan ito. Isang gabi, nakita niya sina Ben at Laura na masaya. Sa puntong ito, masasabi nating si Martin ay isa ng ganap na psychopath. Pag-uwi ni na Laura at Ben, naligo si Laura at nagpahinga. Bigla niyang napansin na hindi maayos ang mga tuwalya, at siya ay kinabahan. Isa-isang tiningnan niya ang bahay. Maging ang mga tuwalya sa kusina ay hindi rin ayos. Binuksan niya ang mga kabinet at natuwa nang makitang magulo ito, ngunit napansin niyang bukas ang bintana sa labas. Pumasok si Ben at halatang takot si Laura. Naghapunan sila sa labas, at hinalikan siya ni Ben bago umalis. Pagpasok ni Laura, binuksan niya ang radyo at tumugtog ang paboritong kanta ni Martin. Napansin niyang bukas ang aparador, at biglang tumunog ang fire alarm. Labis siyang natakot, pakiramdam niya ay natagpuan na siya ni Martin. Bumalik siya sa kusina at nakita niyang inayos na ang lahat ayon sa estilo ni Martin. Napaiyak siya, totoo ang kinatatakutan niya. Hinahabol pa rin siya nito. Biglang lumitaw si Martin at hinalikan siya. Kumakatok si Ben sa pinto, pinaalala ang kanilang meeting kinabukasan. Ilang sandali pa, binasag ni Ben ang pinto at sinugod si Martin, ngunit natalo siya. Ipinakita ni Martin kay Laura ang singsing. Tinuhad siya ni Laura sa pagitan ng mga hita kaya nabitawan nito ang armas. Kinuha ni Laura ang armas at itinapat sa kanya. Sinabi ni Martin na kahit ang pulis ay hindi siya mapoprotektahan, mahal pa rin daw siya nito. Tumawag si Laura sa pulis at iniulat na naalis na niya ang panganib. Pinaputukan niya si Martin at bumagsak ito. Gumapang si Martin palapit, kinuha ang armas at pinaputok, pero wala na itong bala. Sa wakas, natapos si Martin sa kanyang mga sugat. Lumapit si Laura kay Ben at nagyakapan sila habang hinihintay ang mga pulis. At dito nagtatapos ang pelikula.